Sa buhay, madalas naghahanap tayo ng proof para maniwala sa isang bagay. Maging sa kamatayan ng Panginooy, may palatandaan na hinahanap maging ang mga sundalo upang tiyaking patay na nga siya at maging ang kanyang dalawang kasamang kriminal na ipinako sa krus. Heto't upang siguraduhin patay na nga sila, the soldiers came and broke the legs of the two criminals. But when they saw Jesus that was already dead, they did not break his legs. Pero nandoon pa rin yung gustong tiyakin na patay na nga talaga si Jesus. One soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out. Naging daan tuloy na upang mapatunayan din na sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, meron siyang kaloob na buhay at kaligtasan. At yan ang pakahulugan sa lumabas na dugo at tubig when the soldier thrust his lance into his side. Pinapahayag lang na sa pagmamahal at awa ng Diyos, hangad niyang tayo mabigyan ng buhay at ng kaligtasan. With that blood and water flowed out in this side, it is just a reminder that in Jesus we have life and redemption because of His love and mercy. Sa bandang huli, maging ang kasulat ay binigyan ng katuparan dahil nasusulat na the bone of it will be broken, and at the same time, nasusulat din, they will look upon him whom they have pierced. Pero higit lalo na, natupad o nabigyan ng kaganapan ay ang pagmamahal ng Diyos. At dito pinapahayag lang ng Panginoon na sa kanyang paghihirap at kamatayan, paanyaya ito marahil sa atin, love must be expressed faithfully, do it unconditionally. Nasa kabila ng ating pagkukulang, patuloy pa rin pinahayag at pinapahayag ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kagustuhan niyang makamit natin ang buhay at ang kaligtasan. A while ago, we offered the funeral mass in the Moras kasi yung isang yumao actually namatay sa Saudi. And for 20 years hindi siya umuwi ng Pilipinas dahil parang wala siyang mukhang ihaharap sa kanyang mismong pamilya. Although last year, nahanap yung sa Facebook yung isa sa kanyang mga anak. Kaya nagkaroon ng communication sa isa sa mga anak niya. Pilit pinapauwi ng anak ang tatay, pero ang tatay sabi ko nga, mukhang maihaharap sa kanyang pamilya. Kasi iniwan niyang pamilya at nagkaroon ng ibang pamilya sa ibang bansa, sa Saudi. Last year, may sakit na ang tatay. At sa paglipas ng mga panahon, dumating yung punto na nagabilin yung tatay sa mga kasamaan sa Saudi na kung mamatay siya, pinapakontak yung isa sa kanyang mga anak na nakausap niya sa nagdaang isang taon. Naging mahirap para sa pamilya na particular sa isang anak kasi yung sama ng loob kasi nung ibang miyembro ng pamilya nandoon pa rin para hindi pa rin matanggap yung kahit namatay na siya, hindi pa rin siya matanggap. Pero yung isa sa mga anak, nandoon pa rin siyempre yung pasasalamat. At kanina yung nagkukwento kasi yung manugang sabi niya, kung wala kasi ang tatay, wala rin naman ang asawa ko. At baka pati yung mga anak ko, hindi rin lilitaw.
Kaya nandoon yung biyaya ng pagtanggap. Pero mahirap para sa kanila na maiuwi yung bangkay kasi ah, hinahanapan sila ng mga documents pero wala silang maibigay kasi nga sa loob ng past 20 years wala na talagang pagkakaugnay sa Yumao. Talagang siguro kaloob na lang ng Diyos na maiuwi siya ng Pilipinas. Nakatulong yung isang kaibigan ng manugang na sa OWA at pilit na hinahanapan lang at least kahit man lang isang ID na magpapatunay na matagal na siya sa Saudi. May naitabing isang ID doon sa Saudi at pinadala sa kanila at pati na yung latest picture at naging daan yun at naisaayos yung mga dokumento hanggang sa maiuwi dito sa Pilipinas yung bangkay ng Yumao. At incidentally, araw pa ng birthday nung anak na tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang pagkukulang, birthday pa man din ng anak niya nang siya'y makauwi ng Pilipinas. Marahil sa mga nagdaang mga panahon for 20 years, mukhang maiharap yung tatay sa kanyang pamilyang tinalikuran at pinagpalit sa iba. Pero at least nabigyan pa siya ng pagkakataong maiuwi at this Sunday, maililibing siya at kanina nga nakapag-ari na kami ng funeral mass bago siya mailibing ng Sunday. Actually, pagkatapos ng misa, doon lang na nagkakwentuhan At nakita ko dito, sabi ko nga, ang gandang tingnan na sa kapistahan, dakilang kapistahan ng Sacred Heart of Jesus, pinagmisa yung Yumao, na pinapahayag pa man din ng kapistahan, dakilang kapistahan ito ni Jesus, na dahil sa kanyang pagmamahal at awa, patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na makamit ang buhay at ang kaligtasan, na siyang binibigyang kahulugan nung bahagi ng Ebanghelyo nang lumabas ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran, sa kanyang side. Ito isang patunay lang marahil na sa kabila man ng ating mga kahina at mga pagkukulang, dahil tapat ang pagmamahal ng Panginoon at walang hinihintay na kapalit, walang kondisyong ibinibigay, kaya tayo patuloy na nabibigyan ng pagkakataong makamit ang biyaya at makamit siyempre yung buhay at ang kaligtasan na alay niya para sa atin. Baon ko lang siguro yung inspirasyon na heto't yung isa sa mga anak ng Yumao na pinagmisa ko kanina doon sa Moras ay nabigyan ng pagkakataon na magpahayag ng pagmamahal at tanggapin pa rin ang kanyang tatay sa kabila man ng kanyang mga naging pagkukulang at mga kamali ang nagawa. At yan marahil ang paanyaya sa atin ng dakilang kapistahan ng pagdiriwang ng Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, na oo, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa kanyang pag-ibig at awa upang makamit ang kanyang pagpapala sa kabila man ng ating kahinaan at pagkukulang, pero tayo rin sana'y mabigyan din ng pagkakataon upang makapagpahayag din ng isang tapat na pagmamahal at isang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. As we then celebrate the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, let us pray for one another, and with God's grace, let us respond to this challenge of this celebration through this homily, through this reflection. Love must be expressed faithfully. Do it unconditionally. May the celebration of love and of life and redemption be an occasion for us to be blessed and be protected from all harm, from all evil, and any kind of sickness. Sa kabila man ng ating mga kahinaan, ng ating mga pagkukulang, patuloy tayong minamahal ng Panginoon. Dahil tapat siya, at sa kanyang pagmamahal, wala siyang hinihintay na kapalit. Like Jesus, let us express our love faithfully and unconditionally. We pause for a while, and in the silence of our hearts,
we remember our family and loved ones. Buhay man sila o yumao na, sana sa misang ito habang sila'y pinagdarasal, sa pag-ibig at awa ng Panginoon, bawat isa sa atin, kaisa ng pamilya at mga minama sa buhay, ay patuloy na mabigyan ng pagkakataong makamit ang alay niyang buhay at kaligtasan. At tayo mabigyan din ng pagkakataon na katulad niya'y magpahayag ng pagmamahal, tapat at walang hinihintay na kapalit. Like Jesus, we must express our love faithfully and unconditionally.